Okay, remaining 1.2%. Everyone, I'm Aline Sascon and our group name is Dilaab. Dilaab means nagliliyab na apoy. Which, yung makikita nyo dito, it portrays yung nagliliyab na apoy. And here in our group name, we use those pink flowers that we pick outside, but I don't know the name of it. So, and here naman, we use the ashes po. That's all. Thank you so much. Ready? 1, 2, 3, go! Ang corny, ang corny, corny, corny. Ang happy, ang happy, happy, happy. Knock, knock! Who's there? Corny! Corny who? 1, 2, 3, go! Ang corny, hindi kami mapigilan. Ang corny who? Sila ay palo-palo. Ang corny who? Kaya corny! Kay Liso, hindi ka Corny! Amen! Up yung Hindi pa siya totally tapos. Pero naniniwala kami na yung anchor symbolizes yung hope natin kay Lord na hindi siya mag-waver. Which is true, kasi forever siya. So, ayun, naglagas na yung iba. Pero, ano ba yung sinisignify ng tali? Sorry. For me, yung sa amin yung tali, maybe it's meaning, it means hindi kami corny. Ganun diba? Yung meaning ng tali is, alam mo nakapalibot, since si God yung nasa gitna, He is the center of all of us. So tayo yung tali na naka-angkla sa Kanya. So we have hope in us and having a God-centered life. Ganun. O si Yoli naman, ano yung mga nakalagay doon? Wala nakalagay dyan, hindi pa kasi tapos. Isip ikaw buta. Kaya hindi natin tinapos yung sinisipan ko niya. Ronnie pala. 1, 2, 3, go! Ready! Ready! Ready, Shiro! Ready! Ready! Ready, Shiro! R! B! A! D! Ready! R! E! A! B! Ready! We are the Tupa! Stand for Tupa! We're not giving up until they stop! We're here! We're there! We are everywhere! Ready, shift, go! Thank you. Kakaiiwan lang po 1% ng vlog. So, yung group namin is, group name namin is Trupa. So, our group represents Tupa. So, kung mapapansin nyo, medyo malinis yung pagkakagawa namin sa ibig sabihin, wala ganong design. Wala ganong design dun sa kasi it represents dun sa pagiging kasi yung tuba, di ba? Ano siya, kailangan blameless siya sa harapan ni Lord. Tapos, ayun nga, tupa siya. Tapos, kung mapapansin nyo, medyo may ano siya, kung hahawakan nyo, malambot. So, it represents sa pagiging meek ng isang tupa. So, humble, full of humility. Ayun. Yun lang. Oh, nandito na ang Popo na magagaling ko, Popo!
Since most of us po are Gen Z, so mahilig kami sa acronym. So yung ibig sabihin ng FOM or FOM is Fisher of Men. So, eto po, kung makikita nyo, ano siya, fish. So yung mga leaves ginawa natin. This represent us, yung mga groupmates namin. Eto si Tintin kasi siya yung pinakamalaki sa akin. Ano yung pinakamatangkad din. Pero yung ang idea po ng flag namin is para siyang lambat. So, maybe God is telling us, ihagis na natin. Nalaglag si Tin! Wala si Tintin, ang bulit kasi. Hindi, ayun nga, para siyang lambat na pag hinagis namin, maybe God is telling us nga na, go, ihagis na namin yung mga lambat namin. Kung wala kami nakukuha doon sa kabila, baka dito sa other side meron. So, ayun. Etong mga to, pampaganda lang kasi maganda yung plano sa amin ni Lord. And that's also a declaration. Andito na ang group dog. Nandito na kami. Nandito na kami. Nandito na ang group dog. Nandito na kami. Nandito na ang group dog. Nandito na kami. Huwag kayong magugulat. Kalmado lang lahat. Huwag kayong magugulat. Kalmado lang lahat. Huwag kayong magugulat. Kalmado lang lahat. Simbolo ng pag-ibig. Simbolo ng pag-ibig. Sa kanya lang makakamit. Sa kanya lang makakamit. Simbolo ng pag-ibig. Simbolo ng pag-ibig. Sa kanya lang makakamit. Sa kanya lang makakamit. Okay, so sige po sa principal sa flag. Symbolizes purity, love, and peace. So we use tissue because it symbolizes cleanliness and purity. And then we also use withered leaves because we believe that we use withered leaves because specifically withered leaves because we believe that withered leaves withered peacefully, but it doesn't mean that it withers. It also means that it's the end. Just like how we symbolizes the dove, which symbolizes purity, love, peace. It also symbolizes new beginnings and hope. Thank you. Go! B-I-B! L-E-B! I-B! L-E-B! I-B! L-E-B! I, intelligent, B, brave, L, lovable, T, energetic, go, bando, hey! This is our flag and our group name is Bible. So, firstly, this one, the leaves one, represents our sin. And this one, the cross, and this represents the pages of the Bible, of course. So, to explain, the leaves will surely crash, and as you deepen into the Word of God, your sins will also be vanished as you go deeper in the words of God. So, yun lang. Thank you. Dugo ni Jesus. Ito'y para sa atin. Linisan ang kasalan natin. Taas ang mga saro. Thank you, Saro. So yun, straightforward lang naman po yung design ng flag namin. Yung mga brown na dahon is pinag-shape lang namin ng saro or chalice. Then yung mga nakuha namin, mga flowers. Sakto pa na halos kakulay ng white, which is yung nilalaman na saro, yung simbolo ng dugo ni Cristo. Kaya yun sama-sama po lang sa flag namin. Wait.
Go! 1, 2, 3, go! Ooh la la la! Ooh la la la! Ooh la la la! Ooh la la la! Boom! Boom! Winner sa lahat! Boom! Winner sa laman! 1, 2, 3, go! Panalo! Panalo! Kami ang winner! Thank you. Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ang breadwinner. Hindi lamang kami nagdisenyo, pero ito ay may kwento. Bread. B. Binuo gamit ang kung ano-ano na ikita mo sa ang damo-damo. R. Resourcefulness. Aming pinakita sa anyong ito. E. Espesyal ito. Kita nyo? A. Ang sarap. Kahit pagmasdan mo, parang totoo. D. The best. Tinahi, dinikit, at binuo ng mga breadwinners. So, yeah, sa unang activity namin, nakitaan namin yung aming grupo ng unity kasi naghanap lang kami ng kung ano-ano, mga bagay na may kita sa paligid. At pagbalik namin, meron na agad kami, nagkaisa kami sa isang disenyo. At masasabi kong kami ay breadwinner kasi lahat kami ay may kanya-kanyang task at nabuo namin ito ng may pagtutulungan. At yun, kami ang breadwinner. Thank you.